Attorney, ngayon established na walang connection talaga si VP Sara dito kay Madriaga. Sabi nga, prosecutor's dream to eh. Pag na-cross-examine to, talagang lulubog to. Ngayon, ang tanong lang, just in case ma-impeach si VP Sara, magagamit ba ito para matanggal o mabaliwala yung impeachment? And second, yung sinasabi ng karamihan ng mga trolls o yung mga manunood sa kabila na ginagamit nyo daw ito para chilling effect or wala nang lumabas na mga witnesses para patungkol dito naman sa impeachment. Kabaliktaran pala ito ng propaganda nila na hinaharas daw siya sa kulungan. Tapos kamakailan lang merong balita rin coming from yung lawyer niya na billions daw ang ino-offer para manahimik siya. Anong komento niyo dyan? Hindi, gusto nga namin siyang kumanta eh. Sabi ko nga, we don't want him silence, we want him singing like it's videoke night. Kasi Ano sa tingin mo yung timing nito? November, bakit bigla siyang lumabas? Paano siya lumabas? ang pinaka-analysis namin dito is talagang hinahabol yung impeachment. In your own legal standpoint, base po dito sa mga hawak ninyong mga ebidensya, may tayo ho ba itong pinaglalaban ni Madriaga? May tayo ho ba siya? May lakas po ba yung kaso na ito? Paano po ba? Yung kaso namin sa kanya malakas. Sigurado yun. yung sinasabi niya kay VP Sara, walang basihan. Attorney, alam naman na natin ngayon na sinungaling talaga tong si Madriaga at obvious naman. What if lang kung, what if po na mabaliw yung humahawak dito at ipapatay ito Nako. para lang maging mabigat na ebidensya, para lang maisisi ni VP Sara. Ano po ba yung mabigat na ebidensya na po ba yung ganong gawain? Kasi pwede nilang gawin yun eh. Alam naman natin ang kayang gawin ng mga anti-Duterte. Attorney, ngayon established na walang connection talaga si VP Sara dito kay Madriaga. Sabi nga, prosecutor's dream to eh. Pag na-cross-examine to, talagang lulubog to. Ngayon, ang tanong lang, just in case ma-impeach si VP Sara, magagamit ba ito para matanggal o mabaliwala yung impeachment? And second, yung sinasabi ng karamihan ng mga trolls o yung mga manunood sa kabila na ginagamit nyo daw ito para chilling effect or wala nang lumabas na mga witnesses para patungkol dito naman sa impeachment. Unang-una, lahat ng abogado alam na pag nag-file ka ng perjury complaint tapos may impeachment, hindi maapektuhan yung impeachment. Hindi siya mapipigilan na pag-testify sa impeachment. Pangalawa, kung totoo yung sinasabi niya, edi dapat hindi siya natatakot. Diba? Dapat walang rason para matakot siya. So, hindi ko nakikita kung bakit magkakaganon ng effect kung totoo yung sinasabi niya. Tapos yun nga, dahil nga alam namin na hindi mapipigilan yung testimony niya sa impeachment, kaya okay lang sa amin i-file ito because gusto nga namin siya mag-testify eh. Para mapakita niya sa buong mundo na sinungaling siya. Diba? Na para mabasag nga siya sa cross-examination. May analogy kami na itong si Madriaga, parang Trojan horse ito eh. Pero gawa nila. So, kung gusto nilang papasukin to sa Troy, hindi namin sila pipigilan, diba? Inyo na yan. Diba? Gusto nga namin yun eh. Pero, hindi pwedeng hindi siya managot. Diba? Hindi naman pwedeng abangan na lang natin sa impeachment, basagin na lang natin. Walang consequence. Yes. Diba? Kailangan, pag napatunayang nagsinungaling ka, kailangan makulong ka. Yes. Attorney, di po dapat ito maprotektahan kasi pwede niyang i-lead kung sino boss niya eh. Kung kaninong tanim to eh. So, agree ba tayo na sinasabi din doon sa impeachment na kukunin na nila? Doon na lang sa Congress. Para sa akin, okay sa akin yun. Kung ano ang makaka-ensure na ligtas siya, na buhay siya, na makakapag-testify siya, okay sa akin yun. Kasi gusto natin malaman kung sino ang nasa likod niya.
gusto natin na aminin niya na gawa-gawa lang yung testimonya niya laban kay VP Sara. Tapos kung titindigan niya yung testimonya niya, edi gusto natin yun para mabasag siya on cross-examination, mahubaran yung mga politiko, mga kongresista na nagtutulak na to na politically motivated lang talaga. Hindi ebidensya, hindi pananagutan ng habol nila. Yes, Kabaliktaran, no? Kabaliktaran pala ito ng propaganda nila na hinaharas daw siya sa kulungan. Tapos kamakailan lang, merong balita rin coming from yung lawyer niya na billions daw ang ino-offer para manahimik siya. Anong komento niyo dyan? Hindi, gusto nga namin siyang kumanta eh. Sabi ko nga, we don't want him silence, we want him singing like it's videoke night. Kasi yung mga sinungaling sa bibig na uhuli yan eh. So, sige lang, diba, mag-testify ka. Wala namang pumipigil sa'yo, di ka namin pipigilan. Gusto ka namin mag-testify. Nag-start daw yung paglabas ng kanyang testimonya, November 2025, tama? Ano sa tingin mo yung timing nito? November, bakit bigla siyang lumabas? Paano siya lumabas? Ang pinaka-analysis namin dito is talagang hinahabol yung impeachment. Kasi ang kakulangan nung unang round of impeachment last year is hindi nila mapatunayan kung saan pumupunta yung confidential funds. Kaya iniisip namin, inimbento nilang tong si Madriaga para ngayon meron na silang witness na makapagsasabi na yung confidential funds ng OVP at ng DepEd, dito napunta yan. Si Madriaga ang nag-deliver kung kani-kanino. Naku, basang-basa na ho sila nitong si Attorney Panelo. Listado na ho ang plano nito si Jiggy Baculaw. Alam na ho ng kampo ni VP Sara kung ano ang pinaplano nitong mga pangit na to dyan sa Justice Committee. So, yun ang tingin kong nangyari dito. Hinabol nila tong impeachment, hinabol nila si Madriaga para mabuo yung butas dun sa ebidensya nila. Attorney, no, ang pagkakaalam natin itong mga nagsusulong nitong impeachment, gusto makasuhan si VP Sara Duterte, ay meron din yung iba dyan eh. May kinakaharap din ng mga kasalanan sa batas eh. Especially si Madriaga, no. Naalala ko lang yung isang legal maxims na he who comes to court must come with clean hands. Is it applicable ba in case of Madriaga? Hindi naman siya applicable per se. Ang mas applicable dito para sa akin yung false in uno, false in omnibus. False in one, false in all. Bakit? Kasi yung background ni Madriaga na sinasabi niya sa affidavit niya, nagtrabaho daw siya sa Presidential Security Group, nagturo daw siya doon, siya daw yung bumuo ng VP-SPG ni VP Sara. Yung mga allegation na yon, kailangan niyang maging totoo yun eh, para maging credible na insider siya, para maging credible na pinagkakatiwalaan siya ni VP Sara para gawin tong pag-deliver di umano ng pera. Pero napatunayan natin yung mga magigiting na former PSG commanders natin, matapang na sinabi na wala kaming kilalang Madriaga, never namin naka-enkwentro yan sa PSG. Nalaman lang namin na buhay siya nung lumabas itong Madriaga affidavit. And even kahit na sabihin na hindi namin siya nakilala or nakita, hindi rin siya qualified. Kasi dahil nga sa criminal history niya. So ang paliwanag nga ni Brigadier General Cabangbang, pag nagsiscreen nga sila ng mga bisita ng Pangulo, pag nakita nilang may criminal record, di nga nila papalapitin eh. So paano naman magiging qualified dito na magtrabaho para kay PRRD, for example, kung kahit nga picture or meeting, hindi nila papayagan? Ayun. Isa pang tanong, in your own legal standpoint, base po dito sa mga hawak ninyong mga ebidensya, may tayo ho ba itong pinaglalaban ni Madriaga? May tayo ho ba siya? May lakas po ba yung kaso na ito? Paano po ba? Yung kaso namin sa kanya malakas. Sigurado yun. yung sinasabi niya kay VP Sara, walang basihan. Ayan. Yun ang katotohanan doon. Kaya
hindi ko rin maintindihan kung bakit, kunyari sila Terry Ridon, tsaka sila Benny Abante, hot na pa-testify itong si Madriaga. Kasi wala talaga silang mapupulot dito kundi kasinungalingan lang. Kaya, di ba? Yun nga, kung hindi kayo mapipigilan, sige lang, tuloy-tuloy nyo lang yan. Kasi nga, yan mismo ang wawasak sa mga plano nyo laban kay VP Sara. So, sige lang, okay sa amin yan. Attorney, alam naman na natin ngayon na sinungaling talaga tong si Madriaga at obvious naman. What if what if po na mabaliw yung humahawak dito at ipapatay ito Nako. para lang maging mabigat na ebidensya, para lang maisisi VP Sara. Ano po ba yung mabigat na ebidensya na po ba yung ganong gawain? Kasi pwede nilang gawin yun eh. Alam naman natin ang kayang gawin ng mga anti-Duterte. Sana hindi mangyari yun. Pero kaya ako nga paulit-ulit sinasabi na gusto namin buhay siya eh. Kasi alam ko na pwedeng mangyari yun eh, na isisisi kay VP Sara kung may mangyari sa kanya. Kaya ganito palang kaaga, sinasabi ko na sa lahat ng tao na gusto namin buhayan. Kasi hindi, it's out of her interest na masaktan siya or may mangyari sa kanyang masama. Kasi yun nga, siya mismo, si Madriaga mismo ang nagpapatunay na politika ito, hindi ito pananagutan ng habol dito. Pagdating naman, attorney, doon sa background checking kay Madriaga, noon bang binuo niya yung isip na yan, yung parang grupo to campaign for VP Sara? Ano na siya? Involved na siya dito sa mga krimen na ito ng kidnap for ransom? Hindi ko lang alam, pero by that time, 2020 kasi nabuo yung isip eh. Nakalabas na siya ng kulungan. Nakalabas kasi siya ng kulungan 2003. Na-aresto siya 1997, na-convict siya, kidnapping for ransom, pero na-acquit lang siya sa Supreme Court, so nakalabas siya. Naging kaibigan niya si Attorney Ryan Kilala. So, tinatanong nga namin si Attorney Ryan, bakit mo naman kinibigan to? Isang ganitong klaseng tao, di ba? Parang halos sinisisi na siya ng mga malalapit kay VP Sara na, ikaw may kasalanan nito, ba't mo ba kinibigan? Nagkaroon tuloy ng... Sinisi ko kaya hindi ho talaga maganda rin yung masyadong pala kaibigan. Hindi mo alam yung kinakaibigan mo pala mastermind na ng kidnap for ransom group. Mahirap. Link. Sabi niya, hindi niya lubos maisip na nakulong na siya, uulitin niya pa. Parang ganon. Pero hindi mo kasi mapipigilan, Boss Dada, yung mga tao na gustong sumuporta. Hindi naman yan sasalain eh. Kasi independent support group nga yan eh. Hindi naman yan gumagano ng... Napakarami yan. Napakarami. In fact, dun sa inauguration, yung EC Pilipinas, isa lang yan sa 50 campaign support group na naimbitahan sa inauguration. So, and yet, hindi pa si Madriaga mismo yung naimbita. Si Ryan Kilala pa yung naimbita. So, yun ang nagpapatunay talaga na wala silang relasyon. Ang hirap po nito, sabit lang siya, bandang huli, pinakilala niya sarili niya, close sila ni Bisa. Lakas yung tama. Noong siya ay nakulong, nitong, kailan siya huling nakulong? 2023. Yung hinuli siya ng kapulisan natin. Considering na konektado siya sa isang parallel group na tumutulong kay VP Sara, natanong niyo ba si VP Sara or yung campaign team niya or yung grupo niya, ano yung naramdaman nila nung nagkaroon sila ng isang supporter na konektado sa ganito? Bago lang kasi ako bagong katrabaho ko lang kasi si VP Sara, so hindi ko siya natanong nung pumutok yung issue. Pero hindi niya kasi talaga kilala tong si Ramil Madriaga. Ang kwento nga dyan ay
And I think nasa affidavit din to ni Attorney Ryan Kilala, nung pumutok yung issue, dahil nga binanggit yung EC Pilipinas, tinawagan pa ni VP Sara si Attorney Ryan na, sino ba to? EC Pilipinas daw, di ba grupo mo yun? So doon lang pinaalala ni Ryan Kilala na itong si Ramil Madriaga ang leader na itong EC. Dati na siyang nakulong for kidnapping for ransom, kaya ako siya nakilala because actually yung San Sebastian Legal Aid ang nag-abogado para dito sa kay Madriaga, kaya siya nakalabas ng kulungan, na-acquit siya dahil sa efforts ng San Sebastian Legal Aid, tapos naging kaibigan niya, tapos yun nga, eventually naging tagahanga ni VP, bumuo ng campaign support group. So itong si Attorney Ryan, obviously nagsisisi siya. Nagsisisi siya na nakipagkaibigan siya dito, nagsisisi siya na pinagkatiwalaan niya tong taong to, at na-connect niya kay VP Sara ng hindi sinasadya. Kasama siya no, sa mga nag-testify Yes. for VP Sara. Of course, Talagang hindi oo. kilala ni VP Sara to. And katulad ng sinabi mo kanina, walang testigo si Madriaga para patunayan naman lahat ng mga akusasyon niya kay Wala VP pa. Sara. Pero I'm sure may susulpot dyan na baka puro mga preso din. O, kasi nakita ko din yung nakita ko din yung kanyang affidavit, attorney. Parang sa dulo, parang open-ended siya eh. Sinasabi niya na meron pa siyang idadagdag na mga na testimonya. Pero kami din, yung 7 witnesses na yan, panguna lang yan. Pagka naglabas siya ng panibagong kasinungalingan, magdadagdag din kami ng sarili namin. Attorney, hindi ba malayo, sinabi na overwhelming nga yung ebidensya. So, napakalayo na sa katotohanan. Tapos prinisinta pa ng congressman for impeachment. Hindi ba pwedeng makasuhan yon? Mas mahirap yun na i-pursue yung kaso na yun versus mga congressman. Pero ang gusto natin mangyari dito is makita ng tao. Kung hindi pa obvious noon, diba? Hindi pa obvious noon na politika ito, mas lalo na ngayon. Kasi itong si Madriaga nga walang katotohanan ng sinasabi. Dahil sobra-sobra yung ebidensya, nagawa-gawa lang, posibleng konektado yung tao na nagpresenta, di ba? So, bakit hindi natin pwedeng panagutin yun? Pwede nating kasuhan, pero ako sa standard ko, ayokong nagsasayang ng oras. Pagtingin kong wala akong smoking gun, hindi ko i-pursue yan kasi magsasayangan lang tayo ng oras eh. Siguro pag may lumabas na talagang matibay na ebidensya na itong mga to nagmi-meeting, talagang sila yung nag-provide ng storya dito sa taong to, or kung si Madriaga mismo ang umamin, Hindi, diba? hindi kasi di ba yung nabanggit nyo, ito yung nilalako ni Trillanes. So yun, medyo malaking ebidensya na ito na konektado dito. Possible si Trillanes. Like, lahat tayo dito, nag-uusap tayo, lahat tayo naniniwala na nasa likod, isa sa mga nasa likod nito si former Senator Trillanes. Pero yung standard kasi ng batas natin sa criminal cases, mabigat proof beyond reasonable doubt sa korte. Bago ka umakyat sa korte, pinalitan na nila yung standard, pinaakyat pa nila to reasonable certainty of conviction. So, para lang hurdle mo yun, kailangan talaga meron kang solidong ebidensya. May napanood po ako, yung abogado ata ito ni Madriaga, nagkanitin sa 1 billion na suhol para umatras si Madriaga. And after that, may nangyari na parang gustong patayin nata si Madriaga at may napanood din ako na vlogger na parang ikino-connect niya ito sa mga Duterte. Pwede ba yun? Wala naman sila sa pangyarihan. Diba, pwede naman nila sabihin kung anong gusto nilang sabihin, diba, pwede naman silang mag-invento pa ng kwento. Pero sa akin kasi, it doesn't make sense Kasi nga, diba, kagaya nga ng sabi ko, gusto namin siya mag-testify So bakit naman susuhulan para hindi mag-testify? Or bakit naman sasaktan para pigilan mag-testify? Gusto nga namin yun, diba? Alam mo naman natin lahat na kasinungalingan yung
na naggagawa ng anuman na yun. Nakakapagpaka lang, bakit po, ano man awag din, bakit binibigyan ng importansya ng gobyerno natin, ng kriminal na to? Ano na yun? Kasi nga, sa akin, desperado na sila. Wala na silang ibang magamit na ebidensya o testigo. Hindi ako nag-picture ako kasama ko sa Mansara. Kung naggumawa ako ng kwento, wala na siyang nag-deliver ako ng pera kayo sa Sara. Maniniwala ka ba? Hindi. Ano? Sinungaling si Magriado, no? Sampal-sampal yun eh. Kalma. Gigigil ako. Pero Tony, nakakalungkot lang kasi napansin naman natin lahat na ang gobyerno kumakampi sa kriminal. Samantalang yung 18 Marines, di ba? Ano man ang ibig sabihin na Tony? Yun ang masakit doon kasi tingnan mo itong si Madriaga. Nag-execute siya ng affidavit noong November 29, 2025. Tapos, wala man lang kahit anong investigasyon. Di siya pinatawag ng NBI, di siya sinuri, di siya pinatutsadahan sa media. Tapos sinama na agad sa impeachment complaint. Tapos ngayon ipapatawag na bilang testigo sa House Justice Committee. Pero itong 18 Marines, imbis na tulungan, sila pa ngayon ang iniimbestigahan, di ba? Pero kung ginawa nila yun kay Madriaga, di din nalaman na nila agad na hindi totoo yung mga pinagsasabi niya. Yun ang malaking double standard at sinabi nga yan ni VP Sara sa isang statement. Pero, Tony, bunog ako ng masabi congressman eh. Tony, ano masabi mo sa mga congressman na kagawin na nakakampihan ng criminal na to? Hindi lang yun, yung mga nagtutulak ng impeachment. Sa akin, siyempre may opinion tayo dyan, pero ang pinakamaganda is galing na mismo sa kasamahan nila. Diba si Congressman Toby Tiangco sinabi, kaya nila tinutulak ng impeachment dahil alam nila 1,000,000% di nila maareglo si VP Sara. Kaya nila tinutulak tong impeachment laban sa kanya. So yun, agree ako doon. Mukhang diba, obvious naman sa atin yun, pero wala tayong pruweba, diba? Pero ito, kasamahan na mismo nila, matalik na kaibigan ni BBM, kapartido nila ang mismong nagsasabi na kaya nila tinutulak yung impeachment para ma-eliminate si VP Sara sa 2028 at para makaiwas sila sa pananagutan. Kasi, alam naman natin lahat na walang panahon ng mga hayop na to eh. Bakit nag-aasalat tayo ng oras sa mga to? Bakit? Hindi ko alam eh. Diba? Nakakaloko, no? Hindi ko rin alam eh. Ba't ba ako tinatanong mo? Dapat ang tanongin natin sila, di ba? Ano bang Wala, punto pag niyo tinatanong ko, dyan? ninakasuhan ako eh. Diba? Talaga, sa'yo ko lang tanong para diba? Para sa Hindi, oo. Nagpapasalamat nga ako sa inyo na pinag-uusapan natin to dito dahil yung palapit na hearings sa House Justice Committee, magiging napaka-bias, one-sided show. Diba? Kasi hindi pwedeng, ang pwede lang magtanong sa mga witnesses dyan sa House Justice Committee niyan ay puro mga congressman. Nakita naman natin na dun sa huling hearings nila, dun sa sufficiency in substance, si Congressman Bongson Tay lang ang tumindig para kay VP Sara. So, ngayon, ang inaasahan natin itong susunod na mga hearings ng House Justice Committee, gugulpiin lang nila ng gugulpiin si VP Sara dito. Tapos papahirapan nila yung mga witnesses para makuha nila yung gusto nila. So, mabuti to na si Attorney Poa para sa impeachment, ako para dito sa perjury complaint, meron tayong mga palabas itong mga show na katulad ng sa Vox Populi na mapapaliwanag natin sa tao. Kasi pwede bang sila lang yung nagpapalabas ng narrative nila? Correct. Diba? Hindi pwede. Dapat Hindi pwede yan. malaman din ng tao kung ano yung side natin, kung ano yung totoo, para hindi sila maloko ng mga politiko.
Kaya dapat nyong i-share tong video na to. I-share nyo rin yung video dyan sa Sunshine Broadcast para talagang marami sa ating mga kababayan maintindihan kung ano nga ba ang laro ng Ramil Madriaga na yan. Yan hong mama na yan, wala nang mawawala dyan. Ika nga nakakulong na ho siya. Wala na ho siyang ibang pupuntahan na mas worse dyan sa kinalalagay niya na yan ngayong mga panahon na to. Wala na kulungan. Ang pinakagusto niyang mangyari kung maaari, makalaya siya. At sa tingin natin, isa yan sa mga deal sa kanya kung sakaling matanggal si VP Sara at ma-impeach siya, hindi na siya makatakbo, malamang sa malamang, yung mga kaso nito si Ramil Madriaga, meron na naman hong nakawalang kawatan na mag-aasik na naman ng kalokohan pag nagkataon. Attorney, may nabanggit kayo kanina na nagkiklaim siya na turo ng attorney ang title niya. Tapos meron din dito sa iyong perjury case, sinasabi na nagpapanggap din siyang nagtuturo daw sa isang Sa PSG. sa PSG. So, ito honest question to Sa tingin mo ba may sinto-sinto ito? Yung totoong kasi parang ako, kung tinitingnan ko, para siyang wala sa hulog. Yung taong, alam mo yung claim na ganito ko. Di ba may mga kaibigan tayong ganon na pretender? Sa tingin mo, baka naman may tama lang sa utak to? So, pwedeng ganon or pwede namang professional con artist talaga siya. In fact, naisip ko nga bago pumunta dito na manawagan sa mga nanonood kung naloko kayo nitong si Madriaga, lumantad kayo, makipag-ugnayan kayo sa amin kasi baka makatulong ito kay VP Sara na baka naloko din kayo ni itong si Madriaga, baka nagpanggap siya na bagman ni VP Sara, baka nakakuha siya ng pera sa inyo. Sabihin niyo sa amin para baka magamit natin laban sa kanya. Or kahit sino pang ibang niloko niya kasi kung lahat ng tao nagsisinungaling siya, edi magko-cross-cross yung mga yan, di ba? Magkakamali siya. So, kung hindi naman sa kailangan natin ng additional evidence, sobra-sobra na, pero para lang tuldukan na itong taong to, diba? Kung meron kayong nalalaman, sabihan nyo kami. Para pala itong isang vlogger, yung Sino yan, sir? Sino? yung yung nakulong, yung galit na galit. Hindi kasi nabanggit niya, Tony, na con art. Parang con artist ito. Parang sa madaling salita, yung scammer ba? So parang gano'n ang nakikita niyo sa kanya na parang nangi-scam lang siya and ginamit niya to para makalaya siya. Bakit ba? I mean, posible ba yun? Nakasuhan ka, nakulong ka dahil sa murder, tapos suddenly magsasalita ka, tapos pwede ka nang maging witness protection ka na kagad? Kaya ang pagka-inaral mo to, talagang mapapaisip ka na yung gobyerno mismo ang isa sa mga tumutulong sa kanya. Kasi, yun nga, like you said, hindi naman konektado yung kidnapping for ransom dito sa mga binibintang niya kay VP Sara So, paano siya mapapalaya? Di kung kausap niya yung Department of Justice, pinangakuan siya na, hindi namin gagalingan yung pagpresenta ng evidence laban sa'yo. Or baka impluwensyahan naman nila yung huwes. Diba? Baka ganun ang mga klaseng pangako. Kasi hindi nga talaga konektado. Pero sinong klaseng tao or sinong tao ang may kapangyarihan na gawin yun? Yung mga nakaupo lang sa gobyerno ang kaya nun. Attorney, dun sa paghatid niya ng pera, kasi meron siyang nabanggit dun sa affidavit niya na meron daw siyang na-deliver dun sa mayor sa Laguna. Tapos, alam natin walang credibility itong tao na to. Meron ba siyang in-attach na picture o yung plate number man lang nung sasakyan para ma-identify na yun talaga yung ginamit sa paghahatid ng pera? Wala. Wala talaga. Laway lang talaga ang puhunan niya dito. Walang kahit isang kaprasong ebidensya, wala man lang pangalan ng mayor. Diba? Isa pa yun kaya namin siya gustong mag-testify kasi may mga allegation siya na masyadong general
mahirap i-verify, mahirap ding patunayan na hindi totoo. Kasi kunyari, magbibigay siya ng date, kunyari, sometime in December 2022, 30 days yun eh. Diba? So mahirap i-rule out yun na para masampal namin sa mukha niya na nagsisinungaling ka. Kaya gusto namin siya lumantad, ibigay mo sa amin yung date, ibigay mo sa amin yung specific location, ibigay mo sa amin yung specific na pangalan. Kasi pag binigay niya sa amin yun, alam namin na mapapasinungalingan namin siya. Meron pang meron pang isang sinabi siya na may nag-drive ng isang sasakyan na iniwan niya. Meron kayong sagot doon, no? Meron din ba kayong tawag dito certification? Meron. Yung sabi niya, meron daw white Vios na merong laman na 80 million na pinadeliver sa kanya ni Lieutenant Colonel Nolasco. Ang ginawa niya daw, iniwan niya daw yung sasakyan sa parking lot ng SM Mega Mall. At a few days later daw, nakita niya na ang nagmamaneho nung same white Vios na yon ay si Ria Kilala, asawa ni Attorney Ryan Kilala. Pero imposible yun kasi hindi naman marunong magmaneho pala tong si Ria Kilala. Wala siyang lisensya, di siya marunong magmaneho. So meron tayong prinisenta doon na certification mula sa LTO licensing section na kahit kailanman hindi nagkaroon ng lisensya tong si Ria Kilala. Attorney, na to, itong si Madam Ria Kilala, talagang nag-testify siya or magte-testify din siya na hindi talaga ako nagmamaneho, hindi ako marunong magmaneho. Hindi na natin siya dinamay, hindi na natin siya ginalo. Ang magte-testify for her is si Attorney Ryan Kilala. Siya yung kumuha ng certification mula sa LTO. Di ba niya sinabi, attorney, yung sasakyan, di ba, 80 billion? Ano ba yun? Naka-envelope, naka-maleta, naka-paper bag? Hindi niya sinabi na kung paano niya sinakay sa kotse. Naka-duffel bag daw. Yun yung sinabi ng abogado. Hindi na maleta. Abogado ni Madriaga. Speaking of yung lawyer, sa dami nung inyong parang mga dinidebunk ninyo na mga claims niya, isa lang yung parang sinasagot ng abogado niya eh. Yung hindi naman niya kiniklaim na siya ay kumbaga parang listed as employee, connected dito sa ganito. Yun lang yung sinasagot niya. But yung ibang mga sinasabi ninyo tungkol sa mga inconsistencies sa testimonya ni Madriaga, hindi niya sinasagot. At hindi lang siya ang nagsasabi niyan, pati si Congressman Terry Redon, yan din ang sinasabi na kasi nung nag-file tayo, sinabi natin agad, meron kaming certification na hindi naging empleyado yan or konektado dito sa mga government offices nito. So, unang araw pa lang, sabi ni Terry Redon, ano yan, baka confidential employee yan. Tapos, ito naman si Attorney Raymond Palad, sabi, never siya naging empleyado ng gobyerno kaya wala siyang record. Kasi siya, personal aid or alalay ng pamilya Duterte. Una-una, ngayon na lang yan. Kasi dun sa affidavit, sinabi niya, I worked in the following government offices. Kasama yung PSG. Sinabi niya, I was formally assigned in the PSG to teach this course and that course. So, tapos, sabi ni VP Sara, yung allegation mo na nag-provide ka ng security para sa akin, yung transport services, yung intelligence operations, pawang kawani ng gobyerno lang ang pwedeng gumawa niyan para sa akin eh. May mga government protocol na sinusundan para makapagsilbi ka ng ganong capacity para sa opisina ko. Yun nga, nakakuha tayo ng certification sa VP, SPG, OVP at DepEd na wala talagang ganong klaseng empleyado. Okay? So, one afterthought na lang. Ngayon na lang nila sinasabi yan na hindi siya empleyado ng gobyerno. Pangalawa, sabihin na nating personal aid ka or alalay ka, bakit kailangan mo ng imbitasyon para maka-attend ng inauguration ni VP Sara? Kasama ka pala sa staff niya. Bakit ka pa magpapaimbita? Diba? Pangatlo, sabihin na natin parang secret agent ka kasi walang nakakilala sa kanya eh. 'Di ba? Wala pa akong nakakausap na katrabaho ni VP Sara na kahit isang beses nakita siyang katrabaho si VP Sara. So
pagpalagayin na natin na parang secret agent siya, confidential, bakit ka post ng picture ng amo mo? Intelligence gathering ka pala. Ba't mo pinapakita sa tao na Close kayo. may picture kayo ni VP Sara, diba? It doesn't make sense. It doesn't make sense. Kasi isip niya lang yun. Hindi kayo obsessed to kay, kay VP Sara, tong tao na to. Hindi. Isa na nga yun sa sinabi ni Attorney Ryan Kilala. Kaya daw nabuo yung isip is crush daw ni In love. crush daw ni Ramil Madriaga itong si VP Sara. Nung kunento ko naman kay VP Sara, sabi niya, oh my God. Crush din naman namin si VP Sara. Oo. Paano ba yan? Ang daming may crush kay VP Sara. Huwag ka nang makipagsiksikan, PH. Ang dami. Hindi, yan, paghanga yan. Yan sa mga banateros, dito sa ating sa PH update. Yan pagrespeto at paghanga. Yang pagiging crush natin na yan kay VP Sara. Ibig sabihin, believe tayo sa mga nagawa niya, paninindigan niya, yung naging trabaho niya sa Davao City, at kung paano niya yung composure niya ngayong mga panahon na to. Yan nakakaano sa kanya, nakaka-crush, di ba? Oh, ang dami pala merong crush kay VP. Akala ko dati sinisikreto ko, akala ko ako lang. Pati pala mga banateros crush siya. So sinasabi daw nitong si Ramil Madriaga kay Attorney Ryan Kilala na crush na nga itong si VP Sara. Sabi naman ni Ryan Kilala sa kanya, kung gusto mo siyang makita, gusto mo siyang makilala, magbuo ka ng campaign support group para itulak niyo na tumakbo siyang presidente. Nagulat naman si Attorney Ryan Kilala na sineryoso nung tao. Tapos ginawa niya, binuo niya talaga yung Isip Pilipinas. Ano naman hindi naman ho natin pwedeng ikaila ang lakas ng dating nitong si VP Sara. Talaga namang meron nung kasing maganda lang, di ba? Meron ganun yung maganda ka, maganda ka. Di ba? Pero walang dating. Walang karisma. Pero itong si VP Sara, di ko sinasabing hindi maganda. Maganda si VP Sara. Kaso, ang matindi dito, maganda na, may karisma pa. Iba ho yung ganun yung pagka pumasok sa isang kwarto o pumasok sa isang bulwagan, yung aurahan niya kakaiba Iba ho yung kay VP. Hindi pa natin nakita, hindi pa natin namit si VP Sara, no? Sana sa mga susunod na panahon makadaupang palad natin siya dahil isa ho tayo sa mga may crush sa kanya. Joke lang. Umahanga at umaasa na balang araw na maging presidente ho siya. Hindi mo masisi, ha? Coach Oli, di ba? Yung kidnapping, nabanggit mo, Coach, yung kidnapping. Actually, merong intelligence reports noong 2024 na natanggap sila VP Sara na merong Madriaga Kidnap for Ransom Group na hindi pala kidnap pero pinaplanong i-assassinate si VP Sara, na may nag-hire daw dito sa Madriaga Kidnap for Ransom Group to assassinate her. Pero dahil nga hindi niya kilala, hindi niya na-connect na itong Madriaga pala, Isip Pilipinas pala ito. Na-put together niya na lang nung pumutok tong affidavit ni Madriaga, tinawagan niya si Attorney Ryan, sabi niya, kilala mo ba to? Isip Pilipinas daw. Yan yung dating San Sebastian law, hindi na pumasa pero na-convict, tinulungan ng San Sebastian Legal Aid, naging kaibigan ko, naging supporter mo, ganito ganyan. So, yun ang kwento doon. Attorney, yung mga yung mga kung sakali mang matukoy at mapatunayan yung mga taong nasa likod ni Madriaga, ano pong mga kaso na kakaharapin nila? Perjury din, number 1, pwede ding libel dahil paninirang puri talaga yung ginawa nila kay VP Sara. Baka pwede rin nating kung ginamit nila yung pera ng gobyerno para sa project na ito, di meron ding graft and corruption yun. So, depende kung anong madidiscover natin. Pero
Yeah, may pananagutan definitely sila. May plano ba kayong kasuhan si Trillanes? Secret mo na yun. Secret mo na. Sa atin na kami. Yun nga, ang mandato ko kay VP Sara is offense. Hindi ako part ng impeachment defense team, part ako ng offense. So, yun ang mandato ko. So pagdating attorney dito sa sa Congress, since kasama ito sa articles of impeachment, yung testimonya ni Madriaga, mag-a-appear ka ba sa Congress para sabi mo, opensa ka. So pagdating dito sa depensa sa Congress, so hindi ikaw iba. Hindi po. Ang impeachment defense team, yan sila Attorney Poa, si Attorney Monsayak at yung Fortuna Arbasa. Sila yung sila yung bumubuo ng impeachment defense team. Tapos kung kailangan nila ng tulong, syempre we're very happy to help. Lalo na kung tungkol dito kay Madriaga at dun sa iba pa nating kakasuhan, willing na willing tayong tumulong syempre in any way that we can. Ayun na nga mga kababayan, napakarami hong nailatag ng abogado nitong si VP Sara sa interview niya na to sa mga banatero. Sana napatunayan, nakita na sa bayan ng Pilipino kung gaano kasinungaling itong si Madriaga diyan sa mga paratang niya kay VP Sara. Kung gaano siya ka-obsess dito kay Vice President Sara Duterte. So maraming salamat to sa pag-support sa PH Update. Palakpakan natin mga banateros. Lupit sumalansan. Ika nga talagang walang issue na talagang hindi matatalakay. Lahat nasasalansan. Kasi nga naman napakarami nila. Ika nga salit-salitan sila. Daming follow-up dito kay Attorney Paulo Panelo. Maraming salamat maging ito ang lahat. Manlat ng Pilipinas.